Ang buwan ng February para po sa taong ito, ang tema po natin is about the Lordship of Christ. Ang pagiging Panginoon ni Jesus. Yamang atin pong pinag-uusapan ang kingdom living as our overarching annual theme, makikita po natin sa ating pong pag-aaral na ito ang kautuhanan ng pagiging Panginoon ng atin pong Panginoong Hesukristo. Sa passage na ating binasa ngayong umaga, sinabi ni Thomas ang makabuluhan na pagpapahayag ng pananampalataya. Sinabi niya sa atin pong binasa sa verse 28, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi nung ibang mga tao, itong passage daw na ito ay nabigla lamang si Jesus. Kaya napasabi siya ng Diyos ko o Panginoon ko. Para bang habang naglalakad ka daw sa kalsada at habang naglalakad ka ay may biglang bumusina sa likod mo, napasigaw ka ng Diyos ko. Yeah, sabi nga no? Nabigla. Parang ganyan. Pero actually, if you read the passage, hindi po ito nagpapakita ng pagkabigla. Especially if you read it in the original language ng passage, hindi po yan nagpapakita ng pagkabigla. But it is an affirmation. Diba? Iba't iba ang klase ng statements, diba? Merong statements na patanong, may statement na nagpapahayag ng matinding emosyon, pero ang statement na ito ay a statement of affirmation. Isang statement ng pagpapatunay ng kanyang nasaksihan, ng kanyang paniniwala, ng kanyang nakita, ng kanyang naranasan. So sa passage na ito, makikita po natin na si Thomas, isa po sa 12 apostol ng ating Panginoong Hesukristo, ay hindi po kasama sa mga naunang mga apostol nung nasaksihan nila na si Jesus ay muling nabuhay at nagpakita sa kanila. Kasi matapos na muling nabuhay si Jesus, sa chapter 20 verses 19 hanggang sa susunod na mga verses, makikita po natin na si Jesus ay nagpakita sa kanyang mga tagasunod. Pero sa event na ito, hindi kasama si Thomas. Kaya nga tinatawag ng marami si Thomas na doubting Thomas. Nagdududa na si Tomas. It is because he has not personally witnessed the risen Christ. At dahil hindi niya po nakita si Jesus, ang gusto niyang sabihin ay, maniniwala lamang ako sa iyong sinasabi kung makita ko siya ng mukhaan. And at the same time, mailagay ko ang aking mga daliri sa butas ng kanyang kamay at sa kanyang tagiliran. And lo and behold, nagpakita po ang ating Panginoon sa kanya at sa iba pang mga alagad. So Thomas, after witnessing this, he declared, "My Lord and my God," Panginoon ko at Diyos ko. Telling someone, addressing someone, or calling someone to be my Lord and my God is a blasphemy. Kung makita po natin yan sa John chapter 10 verse 33, it is affirmed in this passage na pag tumawag ka sa isang tao na Panginoon o Diyos, it's blasphemy and worthy ng kamatayan. And yet, Thomas said it, and then the Lord Jesus Christ did not rebuke him. Sinabi ni Thomas ang statement na ito, Panginoon ko at Diyos ko, at hindi kailanman siya sinansala ng ating Panginoong Jesus. So sa passage na atin pong binasa, makikita po natin that Thomas started as a skeptic, isang taong nagdududa, but ended up making the most profound statement ever, a declaration of his faith, my Lord and my God. He was not even declaring Jesus as Lord and God, but he is declaring Jesus as his Lord and God.
Hindi sinabi ni Thomas na, oh, Diyos, Panginoon ka, Diyos ka. Ang sinabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. It is a statement that is very personal. A very personal statement that impacted his life. Mga kapatid sa ating Panginoon, our confession is significant. Sinasabi ng Word of God that our words have power. May kapangyarihan ang bawat salitang namumutawi sa ating mga bibig. And what we are confessing from the bottom of our heart is very significant. Here in this passage, we can say that transformation is taking place sa buhay po ni Thomas when he recognized Jesus. And because of his recognition of Jesus, this has changed him forever. Tandaan po natin, mga minamahal sa Panginoon, we are not changed because we attend the church. We will never be transformed just because we come from a Christian family. Hindi po mababago ang ating buhay dahil lamang tayo po'y sumasamba o dumadalo sa mga pagsamba. Hindi po mababago ang ating buhay dahil lamang tayo po ay may mga kamag-anak na mga born again o mga kaklase na born again or kabarkada na born again. Because real change starts from a personal encounter with the Lord. Personal encounter with the resurrected Christ. Personal encounter with the resurrected Lord and Savior. Personal faith sa ating Panginoon. So, therefore, yung sinabi ni Thomas, Panginoon ko at Diyos ko, is not only a statement of Thomas, but this should be our statements too. This should be our cry too. Ito din po ang atin pong sigaw, Panginoon ko at Diyos ko. Earlier this week, and as I continue to formulate this message, I come with the phrase na nagsasabing, Jesus as Lord. Jesus as Lord. Kasi ang usual natin narinig ay, Jesus is Lord. Tama, no? Yan ang usual nating narinig. Pero this week, nabasa ko yung isang statement na, Jesus as Lord. And I begin to think, nag-isip po ako, ano kaya ang kaibahan ng Jesus is Lord at saka Jesus as Lord? May difference ba ang pagbabago ng letter I into letter A sa is or as? Is there a difference? And as I continue to think about it, when you declare Jesus is Lord, you are saying a general statement. You are saying a general statement when you say Jesus is Lord. You understand the lordship of Jesus Christ in a generic way. He is the Lord of the universe. He is the one who rules. But when we say Jesus as Lord, it puts a different perspective on this statement. It is because we are involving ourselves with the lordship of Jesus. Bakit? It is because we are declaring our personal allegiance to the Lord. Kasi ipinapakita mo na at iniisip mo na siya ang aking Panginoon. Hindi lamang siya ang Panginoon ng sanlibutan, kundi siya ang aking Panginoon. It becomes personal. Brothers and sisters in Christ, this morning, ang Panginoon ba ay personal para sa ating mga buhay? Do we have a personal relationship with the Lord? Do we have a personal encounter with the Lord? Thomas has been with the Lord Jesus Christ for 3 years. And yet, he doubted the word of Jesus. Alam ni Thomas na sinabi ni Jesus na after 3 days matapos ang kanyang kamatayan, siya'y muling bubuhayin.
Yamang yan ang sinasabi ni Jesus sa kanila. And yet, he never believed the reality and the truth about the resurrection of Christ, even though all of his disciples have said it. Now, as we move from verse 25 to verse 28, pansinin po natin. Sa verse 25, makikita po natin that Thomas is doubting. But in verse 28, makikita po natin, sinabi ni Thomas, "My Lord and my God." So ano po ba ang implication nito sa atin? Sometimes sa atin po mga buhay, because of hardships, because of struggles, dahil po sa mga pagsubok, dahil po sa mga circumstansya na meron po tayo, we become skeptical about God. Nagkaroon po tayo ng pagdududa sa Panginoon. But when we allow the Lord Jesus Christ, but if we allow the Lord Jesus Christ to enter into our lives and to establish a personal relationship with Him, then we will be able to say, "You are indeed my Lord and my God." So what should we go? What should we do? First is, let go of your personal agenda. Kung nais po nating makilala ang ating Panginoon bilang Panginoon ng ating pong mga buhay, let go of our personal agenda. He was a doubter. Thomas was a doubter because he has set certain conditions in his mind. Ano ang sinabi ni Thomas? Gusto kong makita at gusto kong mahawakan ang sugat sa kanyang kamay at sa kanyang tagiliran bago ako maniwala. Yun ang condition ni Thomas. He wanted Jesus to prove that he is alive. Not because Jesus said it, but because that is what Thomas has said. Gusto niyang patunayan si Jesus na buhay sa kanyang sariling terms and conditions. Ang kanyang terms and condition, I want to see those marks on his hands and touch the scars on his side. Otherwise, I will not believe. He has expectations. He set certain demands. There were conditions para kay Thomas. Maaring this might be the result of his dissatisfaction of what Jesus has done. Bakit sa kanila pa nagpakita si Jesus, sa akin hindi? Maaring yan ay dahil sa kanyang anger, hinanakit kay Jesus Christ. Bakit pinili ni Jesus na magpakita sa panahon na wala siya doon? Whatever the reasons he has, he wanted Jesus to prove something. Gusto niyang may patunayan si Jesus sa kanya. He set the conditions. Jesus needs to reappear before him in order for him to believe. May mga pagkakataon sa ating mga buhay na yan po ang gusto natin. Naranasan natin kung kaano kabuti ang Panginoon sa ating mga buhay. Pero pag dumadating ang mga sirkumstansya sa ating mga buhay, tayo po ay nagdududa at nagsasabi na, "O Diyos, totoo pa po ba kayo? Makatotohanan pa ba kayo? Gumagawa pa rin ba kayo ng mga himala?" What Thomas has said, gusto kong makita ang scars sa kanyang kamay. Gusto kong makita ang marks sa kanyang kamay at ang scars sa kanyang tagiliran because he would like to hold Jesus as a ransom. Parang kailangan pang patunayan ni Jesus na totoo siyang muling nabuhay. Sa ating mga buhay, actually, we are saying it loud the way Thomas did. We are always telling, kailangan mapatunayan ko na buhay si Jesus. We echo the same statements sometimes, and we challenge Jesus to prove something for us. Parang
Ang nangyayari po ba ay parang ang Panginoon pa ang may utang na loob sa atin? Maraming beses na parang gusto nating ipakita na ikaw pa o Diyos ang may utang na loob sa akin. How many times we are doing that? Kailangan may patunayan ang Diyos para sa atin bago tayo maniwala sa Kanya o bago tayo maglingkod sa Kanya. We want Him to prove Himself, to show that He is real, to show that He is true, to show that He is good. However, in the passage na atin pong binasa, 1 week later, matapos po ang 8 araw, sabi sa verse 26, the Lord appeared to him again. Kahit maraming pagkakataon at sina-challenge po natin ang Diyos, tinitempt po natin ang ating Panginoon. He is always gracious and He will always be gracious sa atin. He will show up again just for Thomas, just to satisfy the demands of Thomas, because the Lord wants to show to him the reality of His resurrection. As we look closely at the passage, makikita po natin that the sole purpose of Jesus is to meet Thomas. Pansinin niyo po sa verse 27. Sinabi ni Jesus kay Tomas, tingnan mo ang mga kamay ko. Hipuin mo na rin ang aking tagiliran. Huwag ka nang magduda. Maniwala ka na. Yan ang sinasabi sa aking translation. Siguro sa iyong translation, medyo iba ang wordings, pero yun po ang sinasabi sa aking translation. The sole purpose kung bakit nagpakita si Jesus sa passage na ito ay dahil gusto niyang mawala ang pagdududa ni Tomas sa kanyang muling pagkabuhay. Nais ng ating Panginoon na maniwala si Tomas sa kanya. In this passage, though Thomas doubted the resurrection of Jesus, Jesus spoke to him personally. Sinabi ni Jesus sa English version, put your finger here. See my hands. Reach out your hand and put it on my side. Bali, parang sinasabi ni Jesus Christ in this passage, kung yan ang gusto mo, then ipapakita ko sa iyo. Pagbibigyan kita. Here am I. I come. You can touch me. You can feel my scars. However, in the passage, kung inyo pong obserbahang maigi, hindi gumalaw si Thomas. Napansin nyo? Hindi gumalaw si Thomas. Hindi niya nilagay ang kanyang daliri sa sugat ng kamay ni Jesus. Hindi niya nilagay ang kanyang daliri sa tagiliran ni Jesus. Why? Bakit kaya? Matapos na makapagpakita sa kanya ang Panginoon, bakit kaya hindi niya ginawa yung gusto niyang gawin niya? Anong nangyari sa kanyang demands? Anong nangyari sa kanyang mga conditions na sinabi kanina? What had happened? Faith took over sa buhay ni Thomas. It's no longer his doubt that occupies his mind and his heart, but it is already faith. When faith takes over, a person surrenders. Kung ang pananampalataya po ang mag-take over ng ating mga puso at ng ating mga isipan, what we need to do is just surrender and say, my Lord and my God. The Lordship of Jesus Christ has to do with our surrender to Him. Surrendering our will to the Lord, pagpapasakop sa Kanyang kalooban. The only words that came to Thomas is this, my Lord and my God.
He no longer put his hands on his fingers on his hand, nor on his side. What he has said is, my Lord and my God. A week ago, 8 days before that, it is difficult for him to worship Jesus freely. Because he has full of doubts. Maybe he has full of fear. Maybe he is filled with anger. But a week after that, he is very much willing to say and declare, my Lord and my God. Mga minamahal sa Panginoon, what are we waiting for God to prove something? Ano ba yung mga bagay-bagay na hinihintay natin para patunayan ng Diyos sa ating mga buhay? Ano-ano po ba ang mga demand natin sa ating Panginoon? Ano ba ang hinihingi natin sa Panginoon? Ano ba ang mga conditions natin sa Panginoon? I would like to tell everyone, let go of it and let God do His part. Bitawan mo. Sobrang bigat niyan, sobrang hirap niyan. Bitawan mo at hayaan mo na gumawa ang Diyos sa buhay mo. The second thing that we can say out of this observation in this passage is not only to let go of our personal agenda, but choose to have faith. Piliin po nating manampalataya. Faith is always a choice we can make, a choice that we can make. Ang pananampalataya po ay isang choice na pwede po nating gawin. Despite the attempts of his fellow disciples to tell him that Jesus is alive, Thomas could not still believe. Hindi pa rin naniwala si Thomas kahit ilang beses nang sinabi sa kanya ng ibang mga alagad ng kanyang mga kasamahan. Kilala niya ang kanyang mga kasamahan. For 3 years magkasama sila, but still he never believed them. He could not believe them. Hindi niya kayang maniwala sa kanila. Mas pinili niyang panindigan ang kanyang mga pagdududa, ang kanyang mga demands. So what had happened? He suffered for another week of restlessness and doubt. Maaring maranasan sana ni Thomas ang pag-asa at kagalakan noong araw mismo na sinabi sa kanya ng kanyang mga kasamahan, buhay si Jesus. And yet, ang ginawa ni Thomas, pinili niya pa ring maghirap, pinili niya pa ring magdusa ng isa pang linggo. Parang a week ago or 2 weeks ago, I have posted a meme sa Facebook. Nakita ko lang naman talaga ito sa ibang site. Merong 2 lalaki na hirap sa pagtransport ng kalang cargo. Yung isa ay humihila, yung isa ay tumutulak. Ang problema nila, yung kanilang kariton, ang gulong niya ay square. Tapos sabi nung isang lalaki, palitan nyo ang gulong ninyo. Nag-offer siya nung bilog na gulong. Ang sagot ng dalawa, never mind. Wag na po, busy kami. Nag-o-offer yung isang lalaki na palitan yung gulong, pero ayaw nila. Yung gulong nila square. At talagang mahirap talagang i-transport yung kalang cargo. Square eh. May isang tao nagsabi, palitan mo ang gulong mo. Palitan mo ng bilog sa halip na square. Mas madali ang inyong pag-travel. Pero ang sagot nilang dalawa ay, wag na po, busy kami. They choose to use the square na gulong kaysa sa bilog na gulong. At kagaya din nila si Thomas. Pwede naman niyang i-choose, piliin na maniwala
Di bali, kasama ko naman ito for 3 years. Through thick and thin, kasama ko ito. Tiyak ako, hindi nila ako lulukuhin. Alam ko ang mga karakter ng mga taong ito. Hindi ito mga taong sinungaling. Hindi ito mga taong gumagawa ng kwento lamang. Nakasama ko sila. We shared meals with them. Lahat ng pagsubok na pagdaanan na namin, dumaan kami sa dagat na punong-puno ng ang ganda-ganda ng biyahe namin, sa gitna ng dagat, nagkaroon ng unos, magkasama kami nito. Pero nung narinig niya na sinabi ng kanyang makasamahan, muling nabuhay si Jesus, mas pinili niyang hindi maniwala. Mas pinili niyang hindi maniwala. Brothers and sisters in Christ, choose to have faith. Choose to have faith. Do not be like Thomas, who is not willing to believe. It was not because of the lack of evidence. Why? Because Jesus Christ himself spoke about his resurrection. And now his fellow disciples have seen it. But because Thomas is not willing to believe, because he wants it to be done in his way. Nais niya na makita niya ang muling pagkabuhay ni Jesus at hindi sa mamamagitan ng pananampalataya. Now Thomas demands nothing because Jesus appeared again, especially for him. Hindi siya pinahirapan ng ating Panginoon. Neither He will make it difficult for us today. Sabi ni John sa John chapter 20 verse 31 na ating binasa kanina, all these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Ang dahilan kung bakit ang aklat na ito ay sinulat, upang tayo po'y sumampalataya na si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pamamagitan ng atin pong pananampalataya, magkaroon tayo ng buhay sa kanyang pangalan. These were written not to prove that Jesus is God, but this is written in order to help us believe. Ang passages na ito na atin pong binasa at sa iba pang mga passages ay isinulat hindi para patunayan na si Jesus ay Diyos, kundi tulungan tayo na sumampalataya kay Jesus. Jesus said in verse 29 kay Thomas, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." Sabi ni Jesus kay Thomas, ikaw sumampalataya ka sa akin dahil nakita mo ako. Pero mapalad ang mga sumasampalataya sa akin, bagamat hindi nila ako nakita, naniwala sila sa akin. And brothers and sisters in Christ, Jesus Christ is referring this statement to us who have not seen personally His resurrection, and yet we choose to believe. That's me and you. We are blessed because we believe. Pwede bang pakisabi sa iyong katabi, mapalad ka, sumampalataya ka sa Panginoon. Praise God. God is pleased when we see us having faith in Him. Because without faith, sabi ng passage ng Biblia, it is impossible to please God. Put our trust on the Christ, on the risen Lord, and let your life be a testimony of it. Sapagkat ang katotohanan, when we believe, worship becomes effortless. Pag tayo pala ay sumasampalataya at tayo pala ay naniwala sa Diyos, hindi mahirap na tayo po'y sumamba sa Panginoon.
Hindi po kailangang magsisigaw-sigaw pa ang worship leader. Mag-worship tayo sa Panginoon. Hindi na kailangang i-remind tayo ng pastor. Mag-worship tayo sa Panginoon. Because when we believe God, worship results from it. Yung tunay na worship ay naging resulta ng ating pananampalataya. Just like Thomas, when faith took over his heart, when faith took over his mind, ang kanya pong nagawa lamang ay magsabi, Panginoon ko at Diyos ko. Jesus is Lord, whether we want Him to be or not. Tandaan po natin ang katotohanan yan. Si Jesus ay Panginoon, si Jesus ay Diyos, maniwala man tayo o hindi, hindi magbabago po ang katotohanan na yan. His Lordship is not based on our faith. Ang kanyang pagiging Panginoon ay hindi po nakabase sa ating pananampalataya. Ang kanyang pagiging Diyos ay hindi po nakabase sa ating paniniwala. It is because His Lordship and His deity, ang kanyang pagiging Diyos, ay nakabase sa kanyang kalikasan, His nature. His glory is not dependent upon our giving Him honor. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi po nakadepende sa ating pagsisigaw-sigaw, sa ating pong pagkanta, sa ating pong pagsayaw sa kanyang presensya. Ang Panginoon po natin ay naitatanghal. Hindi dahil lively tayong sumamba. Because He is already exalted and He is already glorious even without our worship. Wala pong mawala sa ating Panginoon pag hindi tayo sumamba sa Kanya. Wala pong mawala sa ating Panginoon pag hindi po tayo faithful sa Kanya. Wala pong mawawala sa ating Panginoon kung hindi po tayo sumampalataya sa Kanya. He remains to be the Lord and He remains to be the God of universe. But if He is our Lord and our God, then we must honor Him as our Lord and our God. Let us choose to have faith in Him. And then the third thing na pwede po nating makuhang prinsipyo sa passage na ito about the Lordship of Christ is not only to let go of our personal agenda, not only to choose to have faith in Him, but to see Jesus as He truly is. Why do we find it hard to make Him our Lord? Bakit po mahirap para sa atin na gawing Panginoon si Kristo sa ating mga buhay? Bakit minsan nagsastruggle po tayo na mag-declare na Siya ang Panginoon ng ating buhay? Bakit nagsastruggle po tayo na mag-declare na Siya ang atin pong hari ng ating buhay? Sometimes, it is because we are afraid that He ask us to do something that we do not want to do. Nasa-struggle po tayo na kilalanin si Jesus bilang ating Panginoon sapagkat maaring natatakot po tayo na hingiin ni Kristo ang isang bagay na ayaw natin gawin. That's the problem of fear. Kaya sabi nung aking kaklase, sabi niya, Drew, gusto ko sanang maging Foursquare, pero ang daming bawal sa inyo. Ayaw niyang, sabi ko, wala mang bawal sa amin sa Foursquare. Pero sometimes we are afraid to make Jesus as our Lord in our lives because we are afraid that He might ask us to do something that we do not want to. This is the problem of fear. At dahil takot po tayo na baka sabihin sa atin ng Panginoon, tigilan mo na yan, wag mong gawin yan, wag mo nang ipagpatuloy yan, magbago ka na, ayaw nating tingnan Siya bilang ating Panginoon. Kaya sabi nung isang pastor na kakilala ko, sabi niya, maraming tao ang gusto lang sa Panginoon ay gawin Siyang Savior, pero hindi Lord.
Maraming tao ang gustong gawin lang sa Panginoon na Savior at hindi Lord. Kasi kung Savior siya, mayroon siyang security, maliligtas siya. Pero kung Lord siya, ang dami siyang hihingiin sa'yo. Di ba yung landlord natin sa ating mga boarding house, ang daming hinihingi sa atin? Ang daming demands ang landlord. Wag ito, wag ganito, curfew time, dapat dito na kayo, dapat, di ba ang daming hinihingi ang landlord? Tapos kailangan na meron kang advance payment, may deposit pa, tapos may monthly na payment pa. Ang daming hinihingi ang landlord. Kaya ayaw nila na ang Panginoon ay gawing Lord. It's because they are afraid that God might demand something that they are not willing to do. Sometimes also, ayaw nating tingnan ang ating Panginoon, si Jesus bilang ating Panginoon because we think we know what is best for us. Isip natin, alam natin kung anong maganda para sa atin. Kaya nga sometimes we are always demanding to the Lord, Lord, kailangang ibigay mo ang babaeng ito para sa akin, kung hindi. Ganyan. Malapit na ang mga love month ngayon at maraming mga tao dyan, best ang nagfa-fasting na. Lord, para sa akin ang babaeng ito. O para sa akin ang lalaking pinagfa-fasting nila, Sister Janice. Oh. Gusto ko po, Panginoon, na siya ang aking mapapangasawa. Yan. Ay ang sagot ng Panginoon ay, hindi pwede. Sometimes, we think that we know what is best for us. That God's plan may not be the best for us. God's plan may not be the best for us. Minsan pag winawarningan tayo, brother o sister, hindi tama ang relationship mo kasi sabi ng Biblia, huwag makipagbabatok sa hindi mananampalataya. Sabi natin, bakit si ganito ganyan? Bakit si ganito ginagawa ito? Bakit si ganyan? Okay naman sila ngayon. That's the problem of pride. Kanina, we are afraid to declare Jesus as our Lord because we have a problem of fear. Ngayon naman, that's the problem of pride. Isip natin, mas magaling tayo sa Panginoon. Kami mga pastor, ganyan din minsan. Isip namin, mas magaling pa kami sa Panginoon. Sasabihin ng Panginoon sa amin na, oy, pumunta ka doon sa China, pumunta ka doon sa kabundukan, pumunta ka sa ganitong ganyan-ganyan. Sabihin namin na, Lord, bakit naman sa kabundukan? Paano naman makapag-aaral ang aming mga anak? Dami kaming demand sa Panginoon. Mga pastor, minsan ganun din. Pero hindi lang mga pastor ang ganyan, pati miyembro din. May mga demands pa rin sa Panginoon. Lord, gusto ko ang ganito. Lord, gusto ko ang ganyan. And sometimes in our prayers, ganun ang ating ginagawa. We are demanding to the Lord. Prayer is not a demand. Kung kayo po ay nagpipray, hindi tayo nagdedemand sa ating Panginoon. Humihingi tayo sa Panginoon. Humihiling tayo sa Panginoon. Hindi natin siya nire-require to do this. Because the best thing is just surrender to the will of God. Kaya merong isang young people na lumapit sa akin, Pastor, paki-explain nga yung will, God's will, sabi ng isang young people. Paki-explain nga yung God's will. Sabi, ano bang alam mo sa God's will? Kasi Pastor, may narinig ako, meron daw tinatawag na absolute will at saka permissive will. Ano ba yung Pastor, yung absolute will at saka permissive will? Sabi ko, ano bang explanation sa'yo? Sabi niya ay, Pastor, ang absolute will ay ito daw. Pag sinabi ng Diyos na hindi pwede, hindi pwede. Yan ang absolute will. Pero, dahil nga sa kapag kapipray mo, pinapayagan na lang ng Panginoon ang gusto mo. Kaya yun daw ang permissive will. Actually, hindi permissive will ang tawag noon. Rebellion yon. Rebellion sa ating Panginoon. Hindi yun permissive will. Nagre-rebelde ka sa Panginoon. Kaya dahil nga nagre-rebelde tayo, we are on the state of enmity before God. We are struggling. Kaya kung tayo po'y gumagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon, nasa struggle talaga tayo. But if we say, Lord, I surrender. Bahala na po kayo sa akin.
So ang nangyayari po, nararanasan natin ang paglaya, nararanasan natin ang kagalakan. So, it is difficult for us to make Him our Lord. It is because we are afraid that He may ask us to do something that we do not want to do. And because we think that we know what is best for us. And then also, number 3, we are not convinced that God is not altogether good to us particularly. Iniisip po natin, hindi naman talaga mabuti ang Diyos sa atin. Iniisip natin, pinaparusahan tayo ng Diyos. Iniisip natin, galit ang Diyos sa atin. Iniisip natin, gusto ng Diyos na pahirapan tayo. Kaya nahihirapan tayong tawagin siyang Panginoon at ating Panginoon at ating Diyos dahil isip natin, galit ang Diyos sa atin. Kaya sometimes yung picture ng Diyos para sa maraming tao ay parang pulis. Pag nagkamali ka, ay huhulihin ka, parurusahan ka. At dahil parang pulis din ang picture ng ating Panginoon para sa marami, iniisip nila kung ibabribe nila ang Panginoon, okay na. Pero tandaan po natin, hindi po yan ang katotohanan. Our Lord is Lord, even though we are convinced that He is not good to us particularly. That is the problem of doubt. So kung bakit ang tao po'y nahihirapan kumilala kay Jesus bilang Panginoon dahil they have this problem of fear, they have this problem of pride, and they has this problem of doubt. So how can we overcome these things? How can we overcome these problems? Let us see Christ through the Scriptures. Tingnan po natin si Jesus sa kanyang salita. Not because of other people's belief, but because of His Word. We got to see His true color, His real self, His perfect beauty, so we can stand in awe of Him. Seeing Him will move from skepticism to trust, from doubt to faith, from being lukewarm into a transformed worshiper of Christ Jesus. So, as Jesus is being declared as our Lord, as our God, learn to let go of our personal agenda and let God rule. Choose to trust in Him based on what He has already revealed. Don't be disturbed by what He has not shown to us. And then, of course, get fresh revelations of Christ from His Word. See Him as He really is. Minamahal at iniibig sa ating Panginoon. As we continue to journey with the Lord sa ating pong mga buhay, let's continue to declare like Thomas, my Lord and my God.